Pakigising lang po yung katabi natin. Baka sa sobrang ganda nung awit ng choir na parang pinaghehele kami. Nakatulog na. Kaya gisingin na po natin yung ating pong katabi. Bago po tayo magpasimula, pakita ko lang po muna ang isang video na galing po sa FCC Manila. July 2, nagkaroon ng sunog sa Sampaloc, malapit sa FCC Manila. 50 meters lamang po ang layo. 9 ating pong kapatiran ay naapektuhan. Sunog lahat ang gamit nila. Sila ay nakatira ngayon sa tent. Nagpadala na po tayo ng initial na tulong doon galing sa DCRM. Pero mamaya magkakaroon po tayo ng voluntary offering. Ito po ay kukunin po natin sa ating pong second offering. Yung po mga damit na nabanggit ko na nilikumen ay hindi na po tayo magkakaroon ng pagkakataon dahil sa masyadong malayo, masyadong matagal ang biyahe ngayon, 90 days. Alam niyo naman yan, 90 days ang cargo ngayon. So may mga damit na sila bago pa na makarating yung damit natin. At pangalawa, no offense naman mga kapatid, tingin ko baka hindi rin kumasya sa kanila yung mga damit natin dahil sa sobrang luwag. Baka lang po. Pero hindi, ano lang yon, joke lang naman yon. So mamaya po, second offering po natin, magkakaroon po tayo ng pagkakataon. Okay, seek, pursue, conquer for Christ. Let's go. Ang pinag-uusapan po natin ay ang life and mission ni Apostol Pablo. Anong mga lesson po natin na? Meron po ako mga ginawang mga tagline sa lesson 1 po natin. Jesus transformed worst sinners into the greatest witness. Yung pangalawa naman po, ang tagline po natin sa pursuing the call, Paul's preparation and obedience, God prepares before He sends. At yung pangalawa naman, mga kapatid, ito yung namabilanggo sila ni Silas, trials may rise, but faith will rise. At ngayon naman, ito naman, meron, seeking the lost, soul's passion to share the gospel. Ang tagline po natin, passion for the lost, the cause means nothing, the gospel means everything. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay crossing barriers, Paul's mission to the Gentiles. Alam naman natin na si Apostol Pablo ay tinawag ng Panginoong Diyos sa, sabing ganoon, para mag-mission sa mga Gentile nation. Pero hindi naman exclusively sa Gentile lang siya nangaral, kundi nangaral din siya sa Jewish, sa mga Hudyo. Pero ang talagang preparation sa kanya ng ating Panginoon ay gamitin po siya cross-culturally. Bakit? Dahil ang message po natin, mga kapatid, ay para sa lahat ng tao. Pansinin natin ito, mga kapatid, sa pag-aaral ko, nadaanan ko lang ng konti. Ang Matthew chapter 28, 19 to 20 at Matthew chapter 24, verse 14, mayroong inilagay dyan kung hanggang kailan, yung when, the when. Kung hanggang kailan na tayo mangangaral ng gospel. Ang sabi rito, both passage ang nakalagay, end of the age. Ibig sabihin, hanggang sa kahuli-hulihang panahon. It refers to time. Pero pagdating naman sa Acts chapter 1, verse 8, ends of the earth. Ends of the earth. Ibig sabihin, kahit sa kaduluhan ng mundo. Meron ba dulo mundo? Bilog yan. Bilog ang mundo. So, ibig sabihin ng passage natin, hanggat hindi mo naiikot at hanggat hindi nararating ng ebanghelyo ang lahat ng bansa, huwag kang titigil. Yun ang ibig sabihin nito. At hanggat hindi dumarating ang time ng ating Panginoong Diyos, hanggat di pa siya dumarating, huwag kang titigil. Both time and place, mga kapatid. Sa Biblia, ang sinasabi, hindi lamang sa pang-Pilipino, hindi lamang pang-Hudyo ang gospel. Alam niyo mga kapatid, ang dahilan kung bakit pinili ng Panginoon ang Hudyo, ang intensyon ng ating Panginoon, bakit Jewish nation ang pinili niya, para gamitin ang Jewish nation to preach the gospel sa lahat ng tao. Yun ang intention. That's the intention. Gamitin sila ng Diyos, inilagay siya sa Cana para mag-preach doon sa buong Cana, magpatotoo, mag-witness ng mga kanilang naranasan sa ating Panginoon. Pero ano ginawa nila? Alam niyo po ba mga kapatid ko, ano ginawa nila? Sinarili nila. Kami lang ang ligtas. Kami lang ang bansang pinili. Ganun po ginawa po nila. Hindi po sila nangaral.
Kaya anong ginawa ng ating Panginoong Diyos? Ibinigay ang message sa Gentiles. Ibinigay ang message sa Gentiles, mga kapatid. At ito nga, ang pag-aaralan po natin ngayon, crossing barriers. Ang pagmimisyon ni Apostol Pablo sa mga Gentiles. Ang central message po natin, the gospel advances when God's people are willing to cross barriers of religion, culture, comfort, for the sake of preaching the lost. Ang tagline po natin, breaking walls, building bridges, the gospel for all people. Magsimula po tayo sa atin pong pag-aaral. Meron lamang tayong dalawa na titingnan. Number 1, barriers for mission. And number 2, overcoming barriers for mission. Kapag tinutukoy natin ang barriers for mission, meron dalawang pumapasok lang sa isip natin. Ang number 1, geographical location. Ibig sabihin, yung hiwa-hiwalayang lugar. Iba't iba ang bansa. Simula sa Jerusalem, Samaria, Judea, pagkatapos, paano na, sa iba't ibang panig na ng mundo. So, geographical, magkakaiba ng lugar. Pangalawa ay socio-political, tinatawag natin restriction, socio-political. Iba't ibang bansa, iba't ibang batas, iba't iba ang patakaran nila. Kinakailangan mag-adjust ka. Alam niyo, nung pumunta ako dito, kami sanay sa Pilipinas, mga student, kami, ministry. Pagdating ng November 1, alam niyo, pagdating ng November 1, kung ano pa ginagawa namin, punta kami sa sementeryo. Mamimigay kami ng mga trucks. Ito ang iyong buhay. Alam niyo, ito ang iyong buhay. Namimigay po kami noon. Ganon ang style po namin. Ang style po namin noon, evangelistic, mga crusade. Naging projectionist po ako ng CGM. Naging projectionist po ako niyan. Palabas kami. 6 ang namatay. Yung mga ganyan. Yung mga burning hell. Yung mga ganyan. Pinapalabas po namin yan. Tapos nagpipreach kami. Dito, pwede mo gawin yun? Hindi. Hindi pwede gawin yun. Deport ka dito. Huli ka dito. Hindi pwede. So, yun ang mga barriers natin ngayon na nakikita. Sa Biblia, mga kapatid, meron ding barriers Acts chapter 15 and chapter 16 po ang pag-usapan po natin. Tingnan muna natin ang Acts chapter 15. Ang unang barriers ay religious barriers. Ano ibig sabihin natin sa religious barriers? Mayroong, kasama na rito mga kapatid, ang spiritual barriers, cults and occults, yung po mga iba't ibang mga relihiyon. Alam niyo ba mga kapatid, trivia lang po. Mayroong 4,000 relihiyon. Yan po sabi ng Wikipedia. According to some estimates, there are approximately 4,200 religions and churches. Iba't ibang denominations. Mayroong 8 na main. Ang unang-una dyan ay Christianity. Pero meron pang iba't iba. Kung isasama mo pa ang tribe, sasama mo pa ang culture, iba't iba po yan. Ito po ang mga percentage niya. Pinakamalaki ang mga Christians, sumunod mga Muslim, sumunod ng other religions, Buddhists and Hindus. Yan po ang iba't ibang uri ng relihiyon. Ito ang nangyari, mga kapatid. Chapter 15, verse 1. Tingnan po natin ang chapter 15, verse 1. While Paul and Barnabas were at Antioch of Syria, some men from Judea arrived and began to teach believers. Lumalago na ang church. Lumalago na ang church. Ngayon, meron dumating. Mga Christians po ito, mga Christians. Ibig sabihin, mga sumampalataya na sa ating Panginoong Jesus. Mga Hudyo sila, pero sumampalataya sila sa ating Panginoong Kristo na si Jesus ang Messiah. Accepted na nila yun. Pero, sabi nga nung dito, unless you are circumcised as required by law of Moses, you cannot be saved. Nagdadagdag sila. Sabi nga nun, sino dito mga Gentiles? Alam nila Sino dito mga Gentiles? Mga hindi tuli, patuli muna kayo bago kayo masave. Yan na nakalagay. Yan na nakalagay, mga kapatid. Sino rito, lahat ng hindi tuli, hindi save yan. Alam naman natin, ang circumcision, ibinigay lang niya sa mga Hudyo. So sila lang ang save. Alam niyo, ganyan ang ginagawa ng maraming relihiyon ngayon, mga kapatid. Nagdadagdag. Dinadagdagan yung ginawa ni Jesus. Para bang hindi pa sapat yung ginawa ni Jesus. Tagal ko nakipagtalo. Mahirap na lang magbanggit sa mga sa iba't ibang mga huri ng relihiyon. Tagal ko nakipagtalo dyan.
Hindi kayo ligtas hanggat di kayo nagiging member ng church namin. What? Saan mo nakita sa Biblia yun? Sabi lang ng Biblia, si Jesus lang ang daan, hindi yung church mo. Ang daan. Pero ngayon sasabihin mo, plus. Meron pa ako nakausap, mga kapatid. Meron pa ako nakausap. Hindi daw ako ligtas. Pastor na ako nun. Hindi daw ako ligtas. Bakit? Hindi daw ako Sabado maglingkod. Hindi daw ako Sabado sumimba sa Pilipinas. Alam niyo yan. Alam niyo yan. Dinadagdagan ng law. Yun. Akala niyo bago yun? Hindi. Hindi mo bago yun. So mga religious, mga tinatawag natin, iba't ibang mga uri ng relihiyon na ang ginagawa, mga kapatid, ay nagdadagdag. Dinadagdagan nila ang ginawa at parang hindi pa sapat ang ginawa ng ating Panginoon. Ito, tandaan niyo, pag dinagdagan mo ang ginawa pa ng ating Panginoong Hesus, inalis mo na yun. Parang inalis mo na. Parang hindi na sapat yung ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Iba nagdadagdag ng mga ritual. Ng mga ritual. Hanggat hindi ka nagtatangs, hindi ka ligtas. What? Hanggat hindi ka nagtatangs. May mga iba't ibang mga idinadagdag sa salvation. Ito, tinuturo po namin dito, sa mga panauhin po natin dito. Hindi po FCC ang magliligtas. Hindi po church ang magliligtas. Ang magliligtas lang, mga kapatid, ay si Jesus lang. Yun lang po tinuturo po namin at yun ang tinuturo dito ni Paul. Kaya, pakikita ko sa inyo mamaya, nakipagdebate siya. Nakipagtalo po siyang matindihan dito po sa mga tao pong ito. So, yun ang nakita po natin na mga sinasabi nating isa sa mga barriers, yung mga religious barriers. Tingnan po natin ito. Cultural barriers. Iba't ibang kultura eh. Sa totoo lang wala naman dito. Nung dumating ako dito, ang daming culture kasi dito eh. 202 nationalities. Nasa UAE, 202 different nationalities. Iba't iba ang kultura. Iba't iba ang kultura. Hindi lang iba't iba lengguwahe, iba't iba ang kultura. Saan ka makakita na pag kinausap mo, pag sinabing yes, gumaganon. Sabi ko, what? Yes. Yes, sabi ko, yes, dapat ganon. Hindi. Ganon na yan. Ay, natanggap ko na. Kultura nila yun eh. Hindi mo pwede alisin yun. Culture po nila yun. Kinakailangan nilang intindihin mo yan. Noong 2004 hanggang 2008, 2007, nag-i-speak ako sa CAC. Pag umaalis na Pastor Cam, ako ini-invite. Alam niyo sa Pilipinas, para sa akin, ayoko mga member na nakasombrero. Ayoko ng mga member. Kasi, sabi natin, sa Pilipinas, pagdating ko dito, mga kapatid, iba. Pagsasalita ka mga English eh. English pa yun ha. Pagsasalita ka English. Bukod sa English, mga kapatid, mga European, mga nakasombrero. Alam niyo naman ang mga European. Yung Queen nga, nakasombrero eh. Queen Elizabeth yun. Pag church po yun, nakasombrero. Sabi ko, paano ko papaalis sa sombrero nito? Natanggap ko na hindi sombrero ang maglalapit sa iyo sa ating Panginoong Diyos. Kaya natanggap ko na. So, iba't ibang kultura, mga kapatid. Ito pa mga kapatid eh. Isama na natin dito ang lengguwahe. Hindi lang tradition, mga pamahiin, mga ganun, mga kasabihan, iba't iba mga kasabihan. Ito pa lengguwahe, language. Alam niyo ba, sa Pilipinas, hindi ko lang dito yung statistika, wala. Sa Pilipinas po, mga kapatid, sabi may 130 to 195 languages. So, paano mag-ikakaisa Pilipino niyan? Iba't iba ang lingwahe. Magkakaiba. Galing ka ng Maynila, galing ka ng Bulacan, tatawid ka lang ng tulay. Tatawid ka lang ng tulay, mga kapatid. Yung itlog, ibon. Tama ako, di ba? Tama ako yan. Asa Bulacan ka. Ano tawag mo sa itlog? Itlog. Pag tinawid mo ng Bulacan yan, dumating ka sa Pampanga, ano tawag doon?
Ebon, Ebon na yan. Iba ng lingwahe. Eto pa, eto. Ayun yung nadadaanan lang. Kasi hindi naman na-destino. Nag-outreach ako dito sa may tinatawag naming Visayas at Mindanao. Illustration lang naman. Ito Ito. Ingat tayo. Ingat tayo. Kaiksuon. Okay, di ba? Nung nagsasalita doon, nag-outreach kami, pag tinawag mo sa Pilipinas, sa mga Tagalog, tingnan nyo lang Bang Bulacan, mga Tagalog, tingnan natin. Pag sumigaw ako, langgam, saan ka nakatingin? Tingnan natin, Tingnan natin. Tingnan nyo pagkakaiba. Malaki po pagkakaiba. Ito, magkalaki. Langgam, saan kayo titingin? Juan Toradico. Langgam. Ito, mga Cebuano. Tingnan nyo mga taga Cebuano. Tingnan nyo mga Cebuano. Pag sigaw ko yan ng langgam, tingnan nyo ako saan kayo titingin. Langgam. Langgam sa taas. Alam niyo po ba kung bakit? Langgam sa kanila, ibon. Tingnan niyo ang pagkakaiba ng lingwahe. So magkakaiba po ng lingwahe. Ito pa. Cebuano na naman. Okay. Nag-pray yung namin. Nag-ampo. Nag-pray siya. Nanalangin siya. Pagkatapos, sa dulo ng kanyang panalangin, mga kapatid, ay maglingkod ta. Sa Tagalog, ano yung maglingkod? Serve. Sa Cebuano, Bisaya, ano ang maglingkod? Maupo. Kita nyo, hindi galing sa akin. Galing mismo sa mga Cebuano yan. Galing mismo sa mga Bisaya po yan. So magkakaiba. Yun ang point ko. Yun ang cross-cultural Iba't ibang lingwahe, iba't ibang pamahi, iba't ibang paniniwala. So kinakailangan, for the sake of the gospel, intindihin mo na lang. For the sake of the gospel. Huwag mo na lang hayaan na maging hadlang yon sa pagpipreach mo ng gospel. Ganun na nangyari. Ang cultural barriers dito, mga kapatid, ay pinapractice nila Jewish law. Jewish. Kinakailangan na nasusunod, sabi nga nun, ay ang sinabi ng Law of Moses. Law of Moses. Kung ano yung sinabi ni Moses. So, karoon ng mga strong debate dyan. Tingnan natin ito. Hindi lamang cultural. Internal barriers. Ano ang ibig ko sabihin sa internal barriers? Mismo sa loob ng church. Yung kanina, cultural, religious, medyo sa labas yun. Pero alam niyo ba na sa loob ng church, meron din mga barriers, meron din mga hadlang para ipangaral natin ang Word of God. Ano-ano ito? Tingnan natin, isa lang. Tingnan niyo sa Tagalog. Mahigpit itong tinutulan ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Naging mainitan. Sa 7, ganun din. Pagkatapos ng mga mahabang pagtatalo, ni-research ko. Sa palagay nyo, gaano katagal sila nagtalo? Sa mga uma-attend ng mga conference, sa mga uma-attend ng mga tinatawag nating mga conference, mga pagano ng mga bylaws, pagpapas ng mga bylaws, ito yung context. Given the gravity of the issue, the Gentile salvation without circumcision, yun ang issue. Nagtalo sila. Nagalit si Apostol Pablo. And at the presence of key church leaders, it was likely a full day or multi-day. Ibig sabihin, pwedeng hindi isang araw lang. Pwedeng maraming araw. Alam namin, totoo naman yan. Sabi dito, in ancient Jewish and Greco-Roman settings, major council and synagogue debates often lasted for hours and even multiple sessions. Yun lang ang topic, Tingnan ninyo, mga kapatid. Experience ko, sa Pilipinas. Internal. Church mismo ang nagtatalo-talo. Alam niyo ba, mga kapatid, kung ano issue? Petty. Simple lang namang issue. Bigyan ko kayo ng halimbawa, 80s.
Pumutok yung praise and worship. Tanong, traditional po kami. Presbyterian tradition po ako eh. Ang tanong ito, magpapasok ba tayo ng drum set sa loob ng church? Gagamit ba tayo ng drum set? Naging issue ba sa inyo yan? Yes. Ang daming nahating church dyan. Yun lang ang issue. Magpapasok ba tayo ng drum set sa loob ng church? Araw-araw, ilang tao ang namamatay papunta sa impyerno. Pagkatapos magtatalo-talo ang church sa mga petty. Ano ang dapat suot natin? Dapat nakaputi. Ganun pag... Ang pastor, hindi dapat long hair. Wala dapat tattoo. Ganun ba? Kapatid, ano ba naman yan? Alam niyo ba minsan, ang nagiging hadlang sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoong Diyos, tayo mismo eh. Tayo mismo. Church mismo. Ito ang ayaw ko mangyari. So far naman, wala naman kami sa FCC, wala naman kami mga pinagtalo ng medyo masiselan. Kanina ito lack of mission and vision. Hindi nakikita yun Hindi nakikita yung mga nawawalang kaluluwa. Magpo-focus sa projects. Kaya ito yung sinasabi ko sa mga ministry. Alam niyo po ba mga kapatid, 29 ministries ang merong FCC. Tingnan niyo announcement kanina, 12. 12 ministries. Ano dito ang nakapokus sa misyon? Ano dito ang nakapokus sa pagdadala ng kaluluwa? Baka wala na. Medyo mag-ingat tayo. Nawawala na eh. Disunity among believer denominational. Kaya nangyari mga kapatid, nagdesisyon na si James. Siya yung sabi natin pinaka-head ng council. Parang pinaka-chairman. Sabi ng mga scholar, ito yung sabi niya. Ito po ang sabi niya. Pakinggan po natin mga kapatid, si James. It is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Sabi niya, huwag na natin pahirapan yung mga Gentiles. Kung ayaw nila patuloy, wag. Basta save sila. Save sila, wag na kayo magdagdag. Dahil otherwise, mga kapatid, alam niyo ba mga mangyari? Pag dinagdagan mo yan, pag ginaccept mo yan, sasabihin, dapat mag-celebrate sila ng peace. Ganun na naman. Kasi lumusot yung isa eh. So dapat, magse-celebrate ng peace, kung ano man. Dapat nasa wall sila ng Jerusalem. Ganun ba? Kaya sabihin ganun, kung tatagalogin ko to, mga kapatid, tatagalogin ko to. Sabihin ganun ni Santiago. Sabi niya ganun. Huwag na nating pahirapan ng mga hentil na lumalapit sa Diyos. Kapag ginawa niyo yan, susumbong ko kayo kay Kuyang. Tingin ko, yung sabi niya. Alam niyo ba kung sino kuya ni James? Si Jesus. Half-brother ni Jesus po yan. Half-brother yan ni Jesus. Susumbong ko kay kuya ko, kaya siguro sinunod na po nila. Overcoming barriers in mission. Tingnan po natin ang pangalawa. Overcoming barriers in mission. Paano po natin i-overcome ang mga barriers? Meron po tayong, ito yung nila. Ito yung tinatawag nating second missionary journey. Chapter 16 po tayo. Chapter 16. Ito yung green, yung first missionary journey niya. Pagkatapos, ito naman yung second missionary journey ni Apostol Pablo. Meron po ba kayo nakikita parang present ng map natin ngayon? Tingin niyo ano yan? Tingin niyo ano to? Hindi, titingnan niyo na lang mga kapatid. Itong asan ba yung boot shape na ito yata yun. Boot shape na island. Pagka boot shape, mga kapatid, Italy, di ba? Tama ako, di ba? Italy po. So, ibig sabihin, Europe. Yung present po ngayon yan, Europe po yan. Noong unang panahon, Macedonia yan. Macedonia. Ngayon, Europe ho yan. Mga panibagong kultura. Mga panibagong adjustment. Sina Apostol Pablo, ang kasama niya nito ay si Timothy, si Luke. Ang kasama po niya. Na nangaral ng salita ng atin pong Panginoong Diyos dyan. Ano ang kanilang ginawa? Tingnan natin. They passed to Phrygian and Galatian region.
After being forbidden by the Holy Spirit, pinagbawalan sila ng Holy Spirit, ha? Pupunta sila sa Bitinya. Sabi gano'n, no, hindi kayo pwede pumunta yan. At meron kayong lugar na pagdadalhan ko sa inyo. So ano ang point ko? Overcoming. Paano natin ma-overcome ang mga barriers niyan? Number 1, trusting God's direction. Alamin natin kay Lord. Alamin natin sa Panginoon. Huwag yung bara-barabay. Pag-isipan muna natin. Na-approach ako ng Northern Emirates, Pastor. Pwede na tayo sa Oman. Pag-pray natin, pwede, bakit hindi? Pero panalangin natin, tingnan natin kung ano yung direksyon ng ating Panginoong Diyos. Kung ano yung nais ng Panginoong Diyos. Hindi kung ano yung gusto natin. Maganda yan, bakit hindi? Pero ito hindi. Pinagbawalan sila eh. Pinagbawalan sila eh. The Holy Spirit, sabi nga doon, ay, forbidden by the Holy Spirit. Sabi, pinagbawalan sila ng Banal na Espiritu Santo. So anong point? Makinig tayo sa Banal na Espiritu Santo. Makinig tayo sa direksyon ng ating pong Panginoong Diyos. Tingnan po natin ang pangalawa sa Acts chapter 16. And a vision appeared to Paul in the midnight, and a man from Macedonia was standing and pleading with him and saying, "Come over to Macedonia and help us." When he had seen the vision, we immediately sought to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Ano yung pangalawa natin? Responding to God's call immediately. Nung naging malinaw na sa kanila, ganun ang ginawa nila. Na pumunta kagad sila at pagkatapos ay nangaral sa Macedonia. Nangaral dito sa Europe natin po ngayon. Ngayon ang point ko. Ang point ko ay ganito. Dalangin po natin ang leadership ng church. Walang masama sa mga aral na salita ng Panginoon. Pero tanong, saan ka ba nililid ng ating Panginoon? Saan ka ba talaga dinadala ng ating pong Panginoon? Kailangan maging malinaw. Dumating ako 2004, dalawa lang ang FCC. FCC Abu Dhabi at FCC Musafa. Sa Pilipinas, FCC Antipolo. Pagdating ng 2008, karoon ng revelation. Sabi, ba't hindi tayo magkaroon ng Northern Emirates? Ba't hindi na tayo maglagay ng FCC? Dahil 850,000 pa at that time, ang mga Pilipino. 850,000. Na mangaral tayo sa iba't ibang Emirates. Lo and behold, mga kapatid, ngayon po, lahat po ng Emirates, meron na pong FCC. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise. May ilan ng direksyon eh. May ilan ng direksyon sa Panginoong Diyos eh. Pagdating ng 2009, 2010, sabi, Pastor, ang mga Pilipino dito, sa Pilipino lang ba tayo mangangaral ng Word of God? Nag-open ngayon, sabi gano'n, magkaroon tayo ng international, dati wala naman yan eh. Wala sa FCC yan. International worship. English yun. Matindi yan. Kasi hindi mo pwede tayo mag-Malayalam. Urdu. Hindi ko maalam yun. So English, 1 year. 1 year. Na hinawakan ko yung anong yun. May gawain ng Friday, pagkatapos, Sunday nga ba yun? O anong araw yun? Hindi ko malaman yun. Gabi ng Friday. Gabi ng Friday, English, saan po umaatikabo yun? Solid English, san taon. Hinawakan ko po yun. Nahirapan din ako. Wala pa kasing chat GPT nun. Ngayon, kaya, nahirapan din ako. Sabi natin, kumuha tayo ng pastor. Ng international. Kaya nagkaroon ng international, Pastor Benar. Ang point ito. Aminado naman ako eh. Aminado naman po tayo eh. Gusto po natin magkaroon ng mga member na hindi lamang Pilipino. So kung meron po kayong kakilala na hindi po Pilipino, ayayain natin sa international worship. Tulungan natin si Pastor Benar. Dahil hanggang ngayon, wala pa tayong masyadong ibang lahing kaanib. Ibang lahing member. Sana magkaroon tayo ng mga small group, magkaroon tayo ng mga home groups na mga Indiano, mga Pilipino, mga Brazilian, kung ano man. 202 national. Pakikita ko sa inyo mamaya ang isang vision na makikita ko sa inyo mamaya. Tingnan natin. Expanding God's kingdom. Ito na yan. Napaaga ako ng kaunti. Expanding God's kingdom. When he had seen the vision, we immediately sought to leave for Macedonia and concluding that God had called us to preach the gospel
to them. So, ibig sabihin, hindi niilimit ni Apostol Pablo ang kanila pong pangangaral doon lamang sa mga Hudyo at sa mga Gentiles na kakilala nila. Nag-cross-border po sila at sila ay naglayag po, mga kapatid. The early church missions expanded not by comfort but by crossing barriers. Jerusalem, Judea, Samaria, and now Europe. Yung Macedonia na yun, Europe. From Jews to the Gentiles, from familiar custom to unfamiliar people groups. Iba't ibang lahi na po, mga kapatid, ang nakapakinig ng salita ng atin pong Panginoon. Narinig niyo na po ba to? Narinig niyo na po ba yan? 1040 Windows. 1990 po yan, 1040 Windows. Emanation nila sa degrees ng North latitude, stretching from West Africa through the Middle East to Asia. Bilisan na lamang po natin. Ito yan. Tingnan niyo po yung mga lugar. Tingnan po niyo yung mga lugar. Yan po yung mga lugar na sakop ng 1040 Windows. Ito yung mga challenge yan. Over 5 billion people live in this region. 5 billion, mga kapatid, ang nakatira po dyan. About 90%, 90% of world's unreached people group na hindi nababahaginan ng Word of God. Religious strongholds. This is the birthplace of the major world religion like Islam, Hindu, and Buddhist. Limited access to the gospel. Restricted and hostile to Christianity. Missionaries, Bibles, and churches, and high concentration of poverty, social issues. Ito po yan. Ngayon, ipopokus ko lang ng konti. Yan ang 1040 Windows. Kasama ang Saudi Arabia, Oman, Yemen, Sudan, lahat yan. China, kasama po yan. Tingnan natin ito. Tingnan nyo nasa gitna. Tingnan nyo nasa gitna. Nung pinag-aaralan ko ito, sabi ko, Lord, nasa gitna kami. Nasa gitna kami ng 1040. The unreached people group. So, anong message mo? Lahat ng mapa na tiningnan ko, mga kapatid, nakalagay po dyan ay, andyan ang United Arab Emirates, nasa gitna. Nasa gitna siya ng 1040 Windows, the unreached people group. At ito pa hindi ka na nga pupunta sa ibang bansa Dahil nandun na mismo, 202 nationalities, 191 lang ang nasa United Nations. 202 nationalities nandirito. So, Lord, may something to. Kaya nung pinag-aaralan ko itong message na ito, iniisip ko, anong message ng Panginoong Diyos sa FCC? Pilipino lang ba ang i-reach natin? Tingin ko hindi. Nandirito tayo for a purpose. Let us not make it difficult for anyone to come to Jesus. Huwag natin silang hatulan base dun sa kanilang kaanyuan, sa kanilang pananamit. Ayoko na lang bagitin yung isa na ayaw ng mga Pilipino. Isin mo na lang, alang-alang sa gospel. Isin mo na lang, alang-alang sa salita ng ating Panginoon Diyos para madala mo sila sa ating Panginoon. Let us be a church that crosses every barrier for the sake of the gospel. The gospel advances when God's people are willing to cross barriers of religion, culture, and comfort for the sake of preaching the lost. Sabay-sabay nga po tayo sa tagline natin. 1, 2, ready, read. Breaking walls, building bridges, the gospel for all people. God bless us, kapatid.